Ang kwentong ito ay tungkol sa hustisya, pasensya, at ang talino ng isang babaeng hindi minamaliit. Isang paalala na sa larong itong buhay, ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging nakikita sa ingay, kundi sa tahimik na pagbuangang sariling tadhana. Handa na ba kayong masaksihan ang pagbaksak ng isang huwad na imperyo? Maligayang pagdating sa ang paghaharap nga, tahimik na reyna. Masaya ako na nakasama kayo ngayon. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Ang bilyonaryong tekmogul ay ipinarada. Ang kanyang kalahating $1,000,000 na mayba sa harap ngang isang gumuguho na row house sa Maynila, armadong utwen, nung lapisyong tseke at isang huson harumanyos na kabit na nababalot kong gabriante. Plano niyang pilitin ang kanyang dating asawa na pirmahan ang pagtalikod sa mga karapatan nito, inaasahang makikita itong nakatira sa dumi at pagsisisi. Nang isubo ang kabit ang seke sa kamay ng dating asawa. Habang tinatawanan ang payak nitong suot, wala silang ideya na kapapasok lang nila sa isang maingat na nakatagong 10 milyong pisong kuta. At tiyak na hindi nila alam na ang tahimik at eleganteng babaeng nasa harap nila ay hindi isang hamak na programmer, kundi ang tanging tagapakmana nga, isang 50 bilyong pisong old money dynasty na ginugol ang nakaraang 5 taon sa tahimik na pagtatakda ng isang bitak na magpapasabok sa kanilang buwang mundo sa loob ng eksaktong 30 minuto. Mula sa mapagmataas na bilyonaryo noong iparadangang 46 anyos na tech CEO na si Julian Santos ang kanyang makintap at itim na 2025 Mercedes Maybach sa labas ng isang sira-sirang brownstone sa isang eksklusibong barangay sa Makati. Isa lang ang kanyang malungkot at narsisistikong layunin. Gusto niyang hiyain ang kanyang dating asawang si Elena sa harap ng kanyang bagong kasintahan. Bumaba si Julian mula sa soundproof na cabin ng Maybach. Inayos niya ang cuffs ng kanyang bespoke na Tom Ford suite. Siya ang lalaking mukhang eksakto sa inaasahan sa isang tagumpay sa Silicon Valley, Pilipinas. Matulis na panga, pilak na buhok na maayos ang pagkakastyle, mangiping pinaputi ng husto, at isang aura ng walang humpay na agresibong kumpiyansa. Siya ang founder ng Santos Data Solutions, isang cloud infrastructure company na di umano itinatapos na ang isang malaking akwisisyon ng isang global conglomerate. Sa susunod na linggo, itutulak ng merger ang kanyang personal na net worth lagpas sa 2 bilyong piso. Nakaupo sa passenger seat ng Maybach, tumatangging buksan ang sariling pinto, ay si Chloe. Si Chloe ay 23 anyos. Isa siyang aspiring fashion influencer na ang pangunahing talento ay ang ubusin ang pera ni Julian. Nakasuot siya ng malinis na puting Chanel tweed jacket. Ang kanyang payat na pulso ay nabibigatan sa tambak nga gintong. Cartier love bracelets na maingay na tumutunog sa tuwing nag-i-swipe siya sa screen ng kanyang telepono. Ang driver, isang stoic na lalaking nanganggalang tumas, ay nagmamadaling umiko sa kotse at binuksan ang pinto ni Chloe. Humabang si Chloe. Ang kanyang pulang solong lobutins ay alanganin sa bita-bita na sementong Makati. Agad niyang pinisil ang kanyang ilong. Ang mukha ay nagbago sa isang maskarangang pakadiri. Babe, sigurado ka bang ito ang tamang address? Reklamo ni Chloe. Ang boses ay mataas at nasal. Amoy basura at pritong pakain dito. Pakiramdam ko ay may magnanakaw ng hubcaps ng kotse habang nakatayo-tayo rito. Inakbayan siya ni Julian, na alok na malupit at nostalgikong ngiti habang nakatingin sa gumuguho na harapan ng gusali sa harap nila. Dito ko mismo siya iniwan. Sabi ni Julian, 10 taon na ang nakalilipas, sina Julian at Elena ay isang koponan. Nakakilala sila sa isang masikip at malamig na graduate school library sa Boston. Siya ay isang cutthroat na business major na may malalaking ideya at walang kapital. Siya ay isang henyo at tahimik na software engineer na ang isip ay gumagana sa perfectong algorithms. Si Elena ay isang kapansine-pansing maputlang babae na may matatalas na aristocratic features at isang tahimik at matatag na dignidad. Mas gusto niya ang malalaking cashmere sweaters kaysa sa mga designer gowns.
Mas pipiliin niyang magdebug ng komplikadong server architecture sa loob ng 48 oras kaysa dumalo sa networking gala. Ginugol niya ang maraming gabi sa pagsusulat ng foundational code para sa magiging backbone ng kumpanya ni Julian. Ngunit nang magsimulang makaakit ng $1 milyong na venture capital, ang kumpanya, nagbago ang perspektibo ni Julian. Naging adik siya sa high society. Nagsimula siyang makihalubilo sa mga generational wealth. Desperadong makibagay, nakpasya siyang si Elena, na tumatangging magpakitang gilas ang yaman o gumanap bilang glamorous trophy wife, ay hindi na angkop sa elitistang buhay na kanyang itinatayo. Nang dumating ang diborsyo 5 taon na ang nakalilipas, kumuha si Julian ngang mga walang pusong corporate lawyers. Inilibing niya si Elena sa bundok ng mga papeles. Napilit siyang pinapirma sa isang kasunduan na nag-iwan sa kanya ng maliit na halaga at ang titulo sa sira-sirang brownstone na ito na binili nila bilang fixer-upper bago ang hiwalayan. Inasahan niyang lalaban si Elena. Inasahan niyang magmamakaawa ito. Sa halip, pumirma lang si Elena, nag-impakeng isang maleta, at naglaho sa ganap na kadiliman. Ang lungkot naman dito, buntong hininga ni Chloe. Tinitingnan ang refleksyon sa tinted na bintana ng Mayba. Bakit hindi mo na lang pinadalhan ng dokumento ng abogado mo? Bakit kailangan nating pisikal na pumunta sa masamang neighborhood na ito? Dahil mahal ko, sabi ni Julian, habang hinihimas ang pisngi ni Chloe. Hindi magagarantiyahan ng maabogado na hindi siya kukuha ng murang abogado para antalahin ang proseso. Kinuha ni Julian ang isang sleek na itim na leather folder mula sa backseat. Ang Santos Data ay nasa final stages na ang isang malaking merger sa Apex Global. Paliwanag ni Julian, ang boses ay bahagyang humikpit. Ang due diligence team ay nakakita ng isang maliit na loophole sa orihinal na IP transfer 5 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang multo sa makina, isang teknikalidad. Pero gustong isara ng Apex ang lahat bago nila ay wire ang ₱2 bilyong sa Lunes. Tumingin sa natutuklap na pintura sa pintuan ng brownstone. Kailangan kong pirmahan ni Elena ang isang quitclaim deed para ilabas ang anumang retroactive rights sa legacy code, sabi ni Julian. At honestly, Chloe, gusto kong makita ang mukha niya. Gusto kong makita niya ako, makita ka, at maunawaan kung ano ang nawala. Sa kanya nung tumanggi siyang sumabay sa aking ambisyon. Naglakad si Julian nang may swagger ng isang mananakop paakyat sa sirang konkreto na hagdan ng stoop. Napansin niya ang isang bahagyang crack sa isa sa mga hakbang at tumawa ng malakas. 5 taon, at hindi man lang niya naayos ang hagdan. Pinatunayan nito ang bawat desisyon na ginawa niya. Kinatok niya ng malakas ang mabigat at lumang kahoy na pinto. Sa isang sandali, wala kundi ang tunog ng malayong trapiko. Bumuntong hininga ng malakas si Chloe, nakahalukip-kip, kaya tumunok ang kanyang nga Cartier bracelets. Baka wala siya sa bahay? Pangungutya ni Chloe. Siguradong nak-overtime sa kung anong set na kainan siya, nagtatrabaho para pambayad ng kuryente. Bumukas ang heavy deadbolt. Bumukas ang lumang kahoy na pinto. Nakatayo si Elena sa threshold. Naramdaman ni Julian ang biglaang pagigpit ng kanyang dibdib. Inasahan niyang makakakita ng isang wasak na babae. Inasahan niya ang pagod, maagang pagtanda, marahil ang mapait na bitterness ng isang iniwang asawa na naninirahan sa kahirapan. Sa halip, si Elena ay mukhang nagliliwanag. Siya ay 38. Pero ang kanyang balat ay walang kapintasan. Hindi siya nakasuot ng basahan. Nakasuot siyang maluwag at flowy na cream-colored linen trousers at isang malambot at napakakapal na cashmere turtleneck. Agad na tumingin si Chloe sa suot ni Elena, naghanap ngang malogo. Wala siyang nakita. Kaya ngumisi si Chloe. Inaakalang mura ang outfit. Ang hindi napansin ni Chloe, sa kanyang humanist sensibilities ay ang unmarked na cashmere sweater ay Loro Piana. At nagkakahalaga ito ng higit pa sa buong Chanel outfit niya. Iyon ang tahimik at invisible na uniforme ng totong generational wealth. Tumingin si Elena kay Julian. Ang kanyang matatalas na gray na mga mata ay walang bakas ng shock, awe o takot na desperado niyang hinahangad. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang gumalaw kay Chloe,
Pinakmamasdan ang maingay na mga logo, ang labis na alahas, at ang agresibong postura. Julian, sabi ni Elena, ang boses niya ay swabe, isang mayaman at cultured na alto na nakutos sa espasyo nang hindi kailangang itaas ang volume. Sa ano ko utang ang pagpasok na ito? Hello, Elena, sabi ni Julian, mabilis na binabawi ang kanyang composer at pinapamaga ang kanyang dibdib. Matagal na rin. Mukhang pareho ka pa rin. Sana masabi ko rin ang ganyan para sa iyo, Julian, sagot ni Elena ng mahinahon. Ang kanyang mga mata ay nanatilingang isang segundo sa kanyang visible na pinaputing mga ngipin at ang bahagyang paninigas ng kanyang tailored na jacket. Mukha kang naghihirap ng husto. Akat na naknitinhit si Chloe, umagbang para ikabit ang braso sa pakari kay Julian. Ako si Chloe, kanta niya. Ang boses niya ay sadyang itinaas para maktunok bata. Fiancé ni Julian. Marami na siyang naikwento tungkol sa iyo. Well, hindi naman masyado, dagdag ni Chloe na may malupit na tawa. Nadati kang asawa bago siya naging matagumpay. Inalukan ni Elena si Chloe ng isang mabagal at halos nakakaawa na ngiti. Isang kasiyahan, Chloe. Sabi ni Elena ng malambot. Laging kamanghamanghang makilala ang mga refleksyon ni Julian. Refleksyon? Kumunot ang no ni Chloe. Tunay na nalilito sa bokabularyo. Huwag mo siyang pansinin, sweetheart. Putol ni Julian. Nararamdaman na hindi abot ni Chloe ang usapan. Itinaas niya ang itim na leather folder. Elena, ayaw kong ubusin ang araw mo, sabi ni Julian. Ang boses ay tumutulo sa condescension. Alam ko na baka may ma-errands ka o kung ano pa ang ginagawa mo ngayon, pero kailangan kitang makausap tungkol sa isang minor na legal formality. Kailangan ang lagda mo. Hindi inabot ni Elena ang folder. Nanatili ang kanyang kamay sa loob ng gabulsa ang kanyang linen trousers. Isang legal formality na nangangailangan ng bilyonaryong CEO ng Santos Data na i-deliver ito sa Maynila, isip ni Elena. Ikiling ang ulo. Ang iyong maabogado sa mga malalaking firm ay dapat na sobrang underpaid kung sila ay nag-outsource ng trabaho sa iyo, Julian. Tumigas ang panga ni Julian. Ayaw niya na hindi siya yumuyuko sa tanawin ng may bah na nakaparada sa likod nila. Ito ay isang sensitibong dokumento, sabi ni Julian ng matigas. Mas gusto kong hawakan ito ng personal. Pwede ba tayong pumasok sa loop o ang sala ba ay kasalukuyang construction zone? Tumingin siya ng matalim sa natutuklap na pintura sa door frame. Huminto si Elena. Isang kakaibang kislap ang sumayaw sa kanyang gray na mga mata. Ito ay isang hitsurang malalim at pribadong amusement. Siyempre, sabi ni Elena, umatras at binuksan ng malapat ang mabigat na kahoy na pinto. Pakiusap. Pumasok kayo sa aking tahanan. Kabanata 2. Sa loob ng stealth. Wealth Fortress. Pumasok si Julian sa threshold. Hila-hila si Chloe. Inihahanda niya ang kanyang sarili sa amoy ng amag, ang tanawin ng murang thrift store furniture, at ang nakakadepres na realidad ng buhay mahirap. Ang entry hallway ay sadyang madilim. Nanaylawan lang ng isang Edison-style bulb. Ang mga pader dito ay tunay na hinubaran na nagpapakita ng hilaw na brick at plaster. Mag-ingat ka, babe. Bulong ni Julian ng malakas kay Chloe. Huwag mong hawakan ang makapader. Madudumihan ang jacket mo. Pinangunahan sila ni Elena sa makipot at madilim na koridor patungo sa likod ng bahay. Pansinin ang alikabo sa entryway, sabi ni Elena sa kanyang balikat. Ang boses ay perpektong pantay. Ang Historical Preservation Society ay may napakahigpit na mga panuntunan tungkol sa kung paano ko ay restorang orihinal na 1890s na fasade. Lumiko sila sa main living space. Huminto si Julian ng husto. Nawala ang hangin sa kanyang baga. Ang panga ni Chloe ay literal na bumagsak. Isang malit at hindi magandang gasp ang kumawala sa kanyang ngalabi. Ang likod ng sira-sirang brownstone ay ganap na hinubaran at ginawang isang nakakamanghang multimilyong pisong architectural masterpiece. Ang kisame ay pumailan lang ng 20 talampakan ng taas na kinurunahan ng isang malaking structural glass skylight
na nagbaha sa silid ng natural na diffused na liwanag ng hapon. Ang mga pader ay orihinal na exposed brick, pero may gat na nirestore, na cell, at structural na pinatibay, na nagsisilbing dramatikong background para sa malalaki at makukulay na piraso ng orihinal na contemporary art. Ang mga mata ni Julian ay dumako sa painting na nakasabit sa itaas ng fireplace. Ito ay isang orihinal na Rothko. Alam niyang hindi ito orihinal dahil sinubukan niyang makbid dito sa isang auction sa Geneva 2 taon na ang nakalilipas bago siya naunahan ng isang anonymous na telephone buyer. Ang sahig ay wide plank na reclaimed French oak. Sa gitna ng silid ay nakaupo ang isang sprawling na custom-built na curved sofa na nakabalot sa deep emerald green na Loro Piana Kashmire na nakaharap sa isang sleek na modernong fireplace na nakabitin ng buo mula sa kisame. Sa labas ng living area ay isang kusinang karibal ng anumang nasa sterile na penthouse niya sa Makati. Nagdatampok ito ng dramatikong seamless na mga slab ng imported na itim na Kalakata marble, matte black na custom cabinetry, at isang makinang na professional grade na La Marzocco espresso machine. Sa pamamagitan, isang malaking pader na floor-to-ceiling na retractable glass door sa likod. Nakita ni Julian ang isang lush at meticulously na landscape na pribadong courtyard na nagdatampok ng malaking Japanese koi pond at isang modernong smokeless fire pit. Ito ay hindi isang sira-sirang fixer-upper. Ito ay isang stealth wealth fortress. Ito ay isang property na sa mabilis na nag-gentrify na market ay madaling magkakahalaga ng 10 hanggang 15 milyong piso na cash. Pakiusap, maupo kayo sa lamesa, sabi ni Elena nang walang kahirap-hirap. Itinuro ang isang nakakamanghang leaf-edged walnut na dining table na napapalibutan ng orihinal na Hans Wegner wishbone chairs. Nakaranas si Julian na malalim at nakaparalizang cognitive dissonance. Naglakat siya patungo sa lamesa. Ang kanyang nga mata ay naghahanap ng desperado sa paligid ngang silid, naghahanap ng crack sa fachade, isang tandangang pakamura, isang pekeng gamit, pero wala. Ang acoustics ng silid ay perpektong dampened. Ang hangin ay amoy mamahaling sandalwood at sariwang eucalyptus na ganap na walang amoy ng kalyay sa labas. Elena, simula ni Julian, ang boses ay ganap na nawawalan ng kanyang polished at arrogant na tono. Ano? Paano mo nabayaran ang lahat ng ito? Ang renovation na ito? Ito ay milyon-milyong piso. Ako ay naktatrabaho. Julian, sabi ni Elena ng simple hindi na nakpapaliwanag pa. Naglakat siya sa nakakamanghang kusina at nagsimulang maghanda ng mainit na tubig sa isang henhammered na tanso na kettle. Maari ko ba kayong alukan ng tasa Mayroon akong napakagandang first flush na Darjeeling. Hindi na kailangan ng tsaa. Mabilis na sagot ni Julian. Desperadong sinusubukang mabawi ang kanyang footing. Hinila niya ang isang upuan at naupo, ibinagsak ang itim na leather folder sa mamahaling walnut na kahoy. Kailangan niyang mabawi ang kontrol sa narrative. So, ano kung kumuha siya ng malalaking high-interest loans para i-renovate ang bahay, malamang na nalulunod siya sa utang, leverage ang property hanggang sa dulo para lang magpanggap at magmukhang matagumpay sa kanyang makapitbahay. Iyon, rason niya sa sarili. Siya ay house poor, desperado siya sa pera. Naupo si Chloe sa tabi niya. Hinihimas ang kanyang kamay ng may kaba sa makinis na kahoy ng lamesa. Mukha na siyang mas hindi kumpiyansa ngayon. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ng kanyang Cartier bracelets at ang museum quality na abstract painting na nakasabit sa brick wall. Ang kanyang manufactured na glamour ay biglang naramdamang napakaingay at mura sa harap ng totoong quiet luxury. Naglakat si Elena na bitbit ang isang delikadong bunchina na tiakop para sa kanyang sarili. Naupo siya sa harap ni Julian. Nakakross ang mabinti ng elegante. So, ang legal formality, sabi ni Elena, humigop ng dahan-dahan. Binuksan ni Julian ang folder, isinantabi ang kanyang pakabahala. Tulad ng nabasa mo sa Wall Street Journal, ang Santos Data Solutions ay naging napakatagumpay.
Tinatapos na namin ang multibilyong pisong acquisition ng Apex Global. Alam ko, sabi ni Elena, hinipan ng mahina ang kanyang saa, 2 bilyong pisong valuation. Congratulations, Julian. Sa wakas, nakuha mo na ang iyong kastilyo sa langit. Oh. Well, nag-clear ng lalamunan si Julian. Humilangis ang makapal na stack ng gastapled na legal na papeles mula sa folder at itinulak ito sa lamesa. Sa panahon due diligence, may na-flag na malit na anomaly ang mga abogadong Apex. Nung tayo ay nag-divorce, pinirmahan mo ang pagtalikot sa iyong equity sa kumpanya. Gayunpaman, ang foundational algorithm, ang core predictive data sorting code, ay technical na isinulat mo bago pa formal na na-incorporate ang kumpanya. Humigop ulit si Elena ng kanyang sa. Ang Aura algorithm. Oh, naalala ko ang pagsusulat nito sa isang napakabagal na laptop sa isang malamig na apartment habang ikaw ay nasa labas at nakikipag-networking sa mga bar. Tama. Sabi ni Julian. Kinakagat ang kanyang perpektong pinaputing ngangipin. Ang original na divorce settlement ay naglipat ng lahat ng intellectual property sa kumpanya. Pero gusto ng Apex ng isang ironclad na supplementary non-disclosure at quitclaim agreement na partikular na pinapanggalanan ang Aura algorithm para lang matiyak na walang mga phantom claims sa underlying architecture. Ito ay isang standard na housekeeping measure. Inabot ni Julian ang kanyang bulsa ng jacket at kinuha ang isang slick na titanium na panulat. Inilagay ito sa ibabaw ng dokumento. Pagkatapos ay inabot niya ang folder at kinuha ang isang certified na cashier's check. Itinulak niya ang tseke sa lamesa. Inilagay ito sa tabingang panulat. Alam kong dapat ay mahigpit ang buhay, sabi ni Julian. Ang kanyang peking kumpiyansa ay bumabalik habang tinatapik ang papel na seke. At sa kabila ng kung paano natapos ang lahat, hindi ako malupit na tao. Inaalok kita ngang 50,000 piso, tax-free. Sumandal si Julian sa upuan, nakahalokip-kip. Pirmahan mo lang ang dokumento, Elena. Kunin mo ang pera. Bayaran mo ang ilang malalaking utang na malinaw na kinuha mo para itayo ang silid na ito at hindi na natin kailangang makita ang isa't isa kailanman. Kabanata 3. Ang quitclaim. Hindi tumingin si Elena sa tseke. Hindi siya tumingin sa titanium na panulat. Tumingin lang siya kay Julian ng may ekspresyon ng banayad at clinical na pakamangha at pagkatapos ay dahan-dahang inilipat ang kanyang tingin kay Chloe. 50,000 piso. Inulit ni Elena, ang kanyang tono ay hindi mabasa. Si Chloe, na gustong igit ang kanyang dominasyon at patunayan ang kanyang halaga kay Julian, ay kinuha ang seka mula sa lamesa. Hawak niya ito ng agresibo patungo kay Elena. Inaalok ang papel kaya ito tumutunok ng malakas sa tahimik na silid. Higit pa ito sa bukas palat para sa isang simpleng lakda, pangungutya ni Chloe. Sinusubukang magtunok otoritatif, pero sa huli ay nagtunok matinis. Ginagawan ka ni Julian ng malaking pabor. Kunin mo na ang pera. Bumili ka ng gadamit na may totoong brand name at tumigil sa pagtatangkang hilahin siya pababa. Higit pa ito sa prangkikitain mo sa paglilinis ng bahay na ito sa loob ng isang dekada. Ang magre na mata ni Elena ay nakalo sa mga mata ni Chloe. Ang temperatura sa silid ay tila bumaksa ng 10 degrees. Dahan-dahang inabot ni Elena at kinuha ang seka mula sa manicured na mga daliri ni Chloe. Hindi niya ito inagaw. Kinuha niya ito ng may walang kahirap-hirap at nakakatakot na grace. Inilagay niya ito ng maayos sa lamesa. Lagi kang isang masamang sinungaling? Julian, sabi ni Elena ng malambot. Ibinaling ang kanyang atensyon pabalik sa kanyang dating asawa. Kumunot ang no ni Julian, isang kislap ng tunay na galit ang bumabasa sa kanyang polish na veneer. Patawad, tumitingin ka sa isang certified na tseke. Walang kasinungalingan. Hindi ka naglakbay hanggang dito sa Maynila dahil sa isang malit na anomaly? Sabi ni Elena, ibinababa ang kanyang delikadong tiakop sa saucher nito ng may malambot at mapapasyang tuno. Ang Apex Global ay hindi nag-flag ng multo sa makina. Sumandal siya ng pasulong,
Ipinatong ang kanyang ngasiko sa magandang walnut na lamesa. Ang Apex Global ay huminto sa manegosasyon ng merger 3 araw na ang nakalilipas dahil napagtanto nga kanilang matek auditor na ang Santos Data Solutions ay hindi pala tunay na nakmamay-ari ng Aura algorithm. Ang mukha ni Julian ay agad na nawalan ng kulay. Ang smug at predatory na kumpiyansa ay naglaho. Napalitan ang dalisay at hindi mapigilang panik. Tumingin si Chloe sa kanya ng tunay na nalilito sa kanyang biglaang pisikal na reaksyon. Babe, ano ang sinasabi niya? Ano? Ano ang sinasabi mo? Pilit na nilabas ni Julian. Ang boses ay biglang natuno hungkag at manipis. Nung tayo ay na-default, pinirmahan ko ang pagtalikot sa aking equity sa Santos Data Solutions. Paliwanag ni Elena ng mahinahon, nagsasalita na parang nagtuturo sa isang mabagal na estudyante. Pinirmahan ko ang aking karapatan sa branding, ang client list, at ang physical na corporate assets. Pero ang hindi napansin ng iyong mamahalin at agresibong corporate lawyers dahil hindi nila naintindihan ang underlying code ay ang Aura algorithm. Ay hindi kailanman naging asset ng Santos Data. Ang silit ay nakakatakot na tahimik. Tanging ang mahinang tunok ngang commercial refrigerator ang maririnig. Ito ay isang licensed utility? Bulong ni Elena. Ang kanyang nga mata ay nakalok sa kanya. Isang patented na aura sa ilalim ng isang hiwalay na holding company na nakarehistro sa Delaware 6 na buwan bago pa tayo ikasal. Ipinagbatuloy ni Elena. Ang Santos Data ay gumagamit ng aking code sa isang libre, revocable, open-ended na beta license sa loob ng isang dekada. Huminto siya, hinayaan ang katahimikan na magbitin ng mabigat sa hangin. Isang lisensya na kagabi, hating gabi, ay opisyal ko ng binawi, tinitigan siya ni Julian. Ang realidad ng kanyang nga salita ay tumama sa kanya na parang isang pisikal na suntok sa dibdib. Kung ang Santos Data ay walang Aura algorithm, ang kumpanya ay sa esensya ay isang empty shell. Ang software ay hindi gagana. Ang 2 bilyong pisong valuation ay binuo ng buo sa ninakaw na hangin at 50,000 piso. Sabi ni Elena, na sa wakas ay tumingin sa sakin na may hitsura ng malalim na aristocratic amusement. Hindi man lang sasapat para sa legal fees, para sa cheese, and desist order na inihain ng aking mga abogado sa iyong board of directors 10 minuto ang nakalilipas. Nawalan ngang hininga si Julian. Tumingin siya mula sa perpektong kalmadong mukha ni Elena pababa sa 50,000 pisong cashiers, check na nakapatong sa lamesa, at sa stack na legal na dokumento na despradong inihanda ng kanyang mamahaling team. Nagbabluff ka, sabi ni Julian. Pero ang kanyang boses ay nawalan ng dating booming na autoridad. Nagtunog, ito na desperado. Nakakawa. Hindi mo pwedeng ipatan ang kode habang nagtatrabaho sa isang kumpanya at angkinin ito bilang sa iyo. Nilalabag niyan ang bawat non-compete at IP assignment clause sa corporate law. Tumpa ka, Julian, sabi ni Elena, humigop ulit ng kanyang saa. Kung sinulat ko ang Aura architecture abang empleyado ng Santos Data Solutions, ito ay magiging pagari mo. Pero sa pagkakaalala ko at ayon sa incorporation documents, ang Santos Data ay hindi legal na nabuo hanggang Marso ng 2014. Ibinaba niya ang kanyang take-up ulit. Nag-file ako ng patent para sa Aura Predictive Sorting Matrix noong Setyembre ng 2013. Ipinapatuloy ni Elena. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa nakakatakot na presisyon ng kode na sinulat niya. Nag-file ako sa ilalim ng isang limited liability company na tinatawag na Onyx Innovations. Ako ang sole proprietor ng formal na incorporate mo ang Santos Data. Binigyan ko ang kumpanya ng isang beta use non-exclusive revocable license para sa framework. Nakabaon ito sa mga initial vendor agreements. Ngumiti si Elena. Ito ay isang malamig at surgical na ngiti. Sobrang abala mo sa paggawa ng mga launch party sa Palo Alto at sinusubukang ilagay ang iyong mukha sa cover ng Forbes na hindi mo man lang binasa ang mga foundational technical contract. Pumirma ka lang eksakto kung saan ko sinabi sa iyo na pumirma. Si Chloe, na naging agresibong tahimik, ay sa wakas ay nagsalita.
Ang kanyang mata ay pabalik-balik sa pagitan ng maputla at pawisang mukha ni Julian at ang mahinahon na mukha ni Elena. Babe, ano ang sinasabi niya? Tanong ni Chloe. Ang boses ay matinis. Ano ang ibig sabihin ng revoked? Ang merger sa Apex ay tuloy pa rin, di ba? Nagbook na ako ng venue sa Baguio para sa kasal natin sa Enero. Ang deposit ay non-refundable. Ganap na binaliwala siya ni Julian. Ang kanyang magakamay ay nagsimulang manginik ng hindi mapigilan habang inaabot niya ang breast pocket ng kanyang Tom Ford suite at kinuha ang kanyang iPhone. Ang kanyang hinlalaki ay mabilis na nagswipe sa screen. Dinadial ang kanyang general counsel, si David Kensington. Inilagay niya ang telepono sa speaker. Ibinaksak ito sa walnut na lamesa. Tumunok ito ng isa, 2 beses. Julian? Boses ni David ang dumagundong sa speaker. Mukha siyang pagod, ganap na nawalan na. Kanyang karaniwang corporate bravado. Sabihin mo sa akin na hindi ka pumunta sa Maynila. David! Ano ang nangyayari? Sigaw ni Julian. Nakasandal sa telepono, desperado para sa isang lifeline. Nasa harap ko si Elena. Naglalabas siya ng absolute nonsense tungkol sa Onyx Innovations at isang revoke na lisensya. Sabihin mo sa akin na ito ay isang minor na snag. Sabihin mo sa akin na hindi tatayo ang patan niya. Isang mabigat at tuluyang pagkatalong buntong hininga ang pumutok sa linya. Julian, hindi siya naglalabas ng nonsense. Sabi ni David ng Grim. Kinalkal namin ang archives mula nung iFlag ng Apex. Due diligence team ang IP discrepancy nung Biyernes. Nahanap namin ang original na vendor agreement mula 2014. Ang Santos Data ay hindi nagmamay-ari ng underlying architecture ng Aura algorithm. Hindi namin ito nagawa kailanman. Naramdaman ni Julian na tumagilit ang silit ng marahas. Nakaroon kaming lisensya. Ipinagpatuloy ni David na parang isang taong binabasa ang sarili niyang obituary. At ang aming nga server ay tinamaan ng isang digital cease and desist protocol eksaktong hating gabi. Legal kaming pinababawalan na gamitin ang core sorting matrix. Kung gayon ay override ito, sigaw ni Julian, laway ang tumatalsik mula sa kanyang malabi. Pakuha sa engineering team para i-patch ang code. Bypass ang authorization. Hindi namin kaya, Julian, sagot ni David. Ang kanyang tono ay malubha. Kung wala ang Aura Foundation, guguho ang buong cloud infrastructure natin. Ito ang skeleton ng buong platform natin. Kung mag-batch tayo, abutin ng 2 taon ng development, wala tayong 2 taon. Nakaroon ng mahaba at nakakahiyang katahimikan. Official na binawi ng Apex Global, ang kanilang acquisition offer 1 oras na ang nakalilipas. Julian, sabi ni David. Inabisuhan nila ang SEC. Ang balita ay tatama sa wire bago mag-close ang market ngayong araw. Naramdaman ni Julian na parang naglaho ang sahig sa ilalim niya. Ang 2 bilyong pisong valuation, ang kanyang net worth, ang kanyang identidad bilang tech titan. Ang buong imperyo niya ay naglalaho sa hangin. Tumatangay na parang alikabok. Ginugol niya ang nakaraang 5 taon sa paniniwalang siya ay isang visionary, isang arkitekto ngang hinaharap na nalampasan na ang tahimik at plain na babay na bumongang kanyang pundasyon. Sa katotohanan, namumuhay siya sa isang marupok na glass house na binuo sa ninakaw na lupa at si Elena ay tahimik lang na nakbato ng bato sa bubong. Ayusin mo, David. Pakiusap ni Julian. Ang ngaluhan ng dalisay na panik ay nanunuot sa kanyang mata. Pra ang ipakain mo. Injunct siya. Ay demanda siya para sa breach of contract. Walang may injunct. Sabi ni David ng mahinahon. Siya ang may-ari, Julian. Ito ay kanyang property. At nawalan lang tayo ng buyer. Kailangan ko nang umalis para i-brief ang board of directors. Huwag ka nang magsasabing kahit ano sa kanya nang walang representation. Naputol ang linya. Ang katahimikan ay bumalik sa sala, mas mabigat at mas malamig kaysa dati. Kabanata 4. Ang Titan na nabunyag.
Dahan-dahang itinula ni Chloe ang kanyang upuan mula sa lamesa. Ang defensive at maangas na postura na dala niya sa bahay ay ganap na naglaho. Julian. Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa dalisay na takot. Ibig bang sabihin nito, wala ka ng pera? Tumahimik ka? Chloe? Sigaw ni Julian. Ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang nanginginig na mga kamay. Pinanut siya ni Elena. Ang kanyang ekspresyon ay ganap na walang anumang vindictive o maliit na saya na inaasahan ni Julian. Tanging isang kalmado at klinikal na kasiyahan lang. Ang uringang kasiyahan na nararamdaman ng isang master architect kapag ang isang gusali ay perpektong nakayanan ang isang simulated na lindol. 5 taon. Julian, sabi ni Elena, ang boses ay bumabasag sa kanyang umiko na panik. 5 taon na ang nakalilipas, naupo ka sa harap ko sa isang sterile na mediation room sa Makati at sinabi mo sa akin na ako ay deadweight. Sinabi mo sa akin na ang aking kawalan ng fission ay humahadlang sa iyo. Ibinigay mo sa akin ang titulo sa sira-sirang shell ng bahay na ito at isang modest na alimony check. At inakala mong malinis mo na akong inalis sa iyong buhay. Dahan-dahang itinaas ni Julian ang kanyang ulo. Ang kanyang mata ay namumula. Ang arogan na swegangang, bilyonaryong CEO ay ganap na nawala, naiwan ng isang natatakot at hungka na lalaki. Bakit hindi mo ito ginawa ng mas maaga? Tanong niya. Ang boses ay nababasak ng malubha. Kung may kapangyarihan kang patayin ang kumpanya, bakit naghintay kalahating dekada? Dahil 5 taon na ang nakalilipas, ang Santos Data ay nakakahalaga lang ng 50 milyong piso, sabi ni Elena ng matter of factly. Ang pagwasak sa iyo nun ay hindi magtuturo sa iyo ngahit ano. Magpipivot ka lang sana. Magtataas ng mas maraming venture capital at magsisimula ng isa pang tech bro na kumpanya. Sumandal siya ng pasulong. Ipinatong ang kanyang baba sa kanyang kamay. Kailangan kitang palakihin. Bulong ni Elena. Kailangan mong makalapit sa isang astronomical na multibilyong pisong payday na talagang malasahan mo ito. Gusto kong maramdaman mo ang eksaktong sandali na kinuha ng graffiti ang lahat. Tinitigan siya ni Julian. Tunay na kinikilabutan sa dalisay at nakakalkulang pasensya ng kanyang pahihiganti. Hindi siya sumiga. Hindi siya lumaban sa diborsyo. Umatras lang siya sa mga anino. Tahimik na pinakikintap ang kanyang sandata. Hinihintay ang eksaktong sandali na siya ay pinaka-vulnerable. Bibilhin ko ito? Biglang sambit ni Julian. Isang desperado at manik na enerhiya ang sumakmal sa kanya. Kinuha niya ang titanium na panulat at ang 50,000 pisong seke. Marahas na isinantabi ang mga ito. Bibilhin ko ang Onyx Innovations mula sa iyo ngayon din. Anuman ang ibabayad ng Apex sa akin, bibigyan kita ng malaking cut, 50 milyon, 100 milyon. Ibalik mo lang ang lisensya, Elena. Hayaan mong matuloy ang merger. Pwede tayong parehong lumakat palayo na mayaman. Tumawa si Elena. Ito ay isang mayaman, mainit, at melodic na tunog na umalingaw-ngaw sa matataas na kisame. Oh Julian, sabi ni Elena, pinapahit ang isang maliit na luha ng tunay na amusement mula sa kanyang mata. Hindi mo pa rin naiintindihan ang bot na nilalaro mo. Huminto siya sa pagtawa. Ang kanyang mukha ay tumigas sa isang ekspresyon ng ganap at nakakatakot na kapangyarihan. Akala mo ba ay lumakat palayo ang Apex Global sa merger dahil hindi na nila gusto ang teknolohiya? Uminto si Julian. Ano? Ang Apex Global ay isang data logistics conglomerate, paliwanag ni Elena, sumasandal ng pasulong, ang kanyang gray na mga mata ay nakalok sa kanya sa isang patay na titi. Hindi nila pinapansin ang iyong branding. Hindi nila pinapansin ang iyong sleek na opisina sa Silicon Valley. Hindi nila pinapansin ang iyong bloated na executive salaries. Gusto lang nila ang aura algorithm. Inabot niya ang bulsa ng kanyang linen trousers. Nang matuklasan ng kanilang due diligence team ang IP anomaly, hindi lang sila lumakat palayo sa iyo, Julian. Kinuha ni Elena ang kanyang sariling sleek na matte black na smartphone. Tinapik niya ang screen ng ilang beses, naglabas ng isang email at itinulak ito sa wallet na lamesa patungo kay Julian. Kabanata 5. Ang tunay na akisisyon.
Tinitigan ni Julian ang telepono na nakapatong sa malinis na walnut na lamesa. Ang kanyang kamay ay nangingini ng husto kaya kinailangan niyang ipatong ang nga ito ng flat sa kanyang ngahita para pakalmahin ang sarili. Sumandal siya ng pasulong. Ang kanyang mamata ay desperadong sinusubukang mag-focus sa text na nakailaw sa screen. Ito ay isang email mula kay Robert Hayes, ang CEO ng Apex Global. Ito ay timestamp 2 oras na ang nakalilipas. Hindi ito naka-address kay Julian, ni hindi ito naka-address sa Santos Data Solutions. Ito ay naka-address kay Elena Vance, CEO, Onyx Innovations, LLC. Subject: Finalization of Acquisition Terms. Huminto ang hininga ni Julian sa kanyang lalamunan. Binasa niya ang body ng email. Elena, opisyal na naaprubahan ng ating board ang acquisition ng Onyx Holding Company at lahat ng kaugnay na intellectual property sa halagang 2.8 bilyong piso sa cash at stock options. Ang wire transfer para sa initial liquid payout ay tatama sa iyong mga pribadong account sa 900A bukas pakbukas ng mga bangko. Inaasahan namin ang pagkakaroon mo sa aming executive board bilang Chief Technology Officer. Tinitigan ni Julian ang screen, ang mga numero ay nagahalo-halo habang ang kanyang tiyan ay nahuhulo sa isang walang katapusan at nakakatakot na void. 2.8 bilyong piso. Hindi nila binibili ang iyong kumpanya. Julian, sabi ni Elena ng mahinahon, ibinibigay ang huling fatal na suntok ng may presisyon ng isang sniper. Binibili nila ang sa akin. Ang katahimikan sa silid ay hindi na lang mabigat. Ito ay isang pisikal at nakakasakal na puwersa. Pinindot nito ang eardrums ni Julian. Isang high-pitch na ringing vacuum na lumamon sa mahinang agos ng koipon sa labas. Tinitigan niya ang nakniningning na mga digit sa email mula sa CEO ng Apex Global. Ang manumero ay tila humihiwalay sa screen, lumulutang sa hangin, tumatatak sa kanyang retina. Ito ay isang halaga na sobrang laki, sobrang staggeringly na hindi maintindihan na ganap nitong na short circuit ang kakayahan ng kanyang utak na mag-process ng panic. Sa isang nakakatakot at suspended na sandali, ang kanyang isip ay simpleng naging blanco. Ang bespoke na Tom Ford suite na tinahi sa perpektong presisyon ilang linggo na ang nakalilipas para magmukha siyang mananakop, ay biglang naramdamang parang isang straight jacket na lining ay tingga. Ang kanyang puso ay humahampas ng ligaw laban sa kanyang tadyang. Desperadong makatakas. Dahan-dahan siyang tumingin mula sa screen patungo kay Elena. Nakaupo siya ng perpektong tahimik, naliligo sa malambot at diffuse na liwanag ng hapon na bumubuhos sa malaking structural glass skylight. Hindi na siya mukhang dating asawa. Hindi na siya mukhang tahimik at plain na koda. Mukha na siyang eksaktong reyna na nakaupo sa isang trono na reclaimed French oak at tahimik at hindi matitinak na kapangyarihan. Walang panunukso sa kanyang ekspresyon. Walang maliit at vindictive na saya. Tanging ang clinical at satisfied na stillness lang isang master architect na pinapanood ang isang perpektong dinisenyong demolition na naipatupad eksakto ayon sa plano. Ginamit mo ako ng patalikod? Nautal na sabi ni Julian. Ang boses na lumabas sa kanyang lalamunan ay hindi pagmamay-ari ng bilyonaryong CEO ng Santos Data Solutions. Ito ay manipis, reedy, at fractured. Ang boses ng isang bata na sinusubukang ipaliwanag ang isang basak na florera. Nilapitan ka ng apex ng hindi sinasabi sa akin. Business is business, Julian, sabi ni Elena. Ang kanyang mayamang alto na boses ay umaalingaw-ngaw sa eksaktong sterile na phrase na ginamit niya laban sa kanya 5 taon na ang nakalilipas sa diborsyo mediation. Kinuha niya ang kanyang delikadong bonchina na teachup at humigop ng sukatan. Nang kakalin ng due diligence auditors ng Apex ang sahi ng Santos Data, napagtanto nila na bibili na sana silangang isang empty vessel na may dalang ninakaw at uninsured na cargo. Ginawa nila ang anumang rasyonal na bilyong pisong conglomerate na gagawin para protektahan ang kanilang investment. Ibinaba ni Elena ang teacup ng may malambot at sinadyang tuno na nakpo-flinch kay Julian.
Binalewala nila ang middleman. Ipinagpatuloy niya. Sumasandal ng pasulong ng bahagya. Ang kanyang madilim na gray na mga mata ay nakalok sa kanyang maputlang mukha at dumiretso sila sa may-ari ngang kargo. Sito handok ko panang nakaparalisa ng parang mannequin sa tabi ni Julian ay biglang bumalik sa buhay. Ang kanyang perpektong manicured na makamay na nabibigatan sa mabigat na stock ng Cartier love bracelets ay humawak sa gilid ng live-edge walnut na lamesa nang napakahigpit kaya ang kanyang mga buko ay naging puti. Sandali, sabi ni Chloe, ang boses ay matinis. Bumabasag sa mabigat na atmosfera na parang sirena. Tumingin siya ng mabilis sa pagitan ng ghost white na mukha ni Julian at ang mahinahon na mukha ni Elena. Sandali. Julian, itigil mo. Ano ang sinasabi niya? Ibig bang sabihin ay hindi mo napakmamay-ari ang kumpanya? Paano ang ipomani? Paano ang iyong na-shares? Pinapatunog na natin ang bell ng stock exchange sa susunod na buwan. Inimbita ko na ang mga kaibigan ko. Hindi makatingin si Julian sa kanya. Hindi siya makatingin sa kahit ano maliban sa sarili niyang nga kamay, na ngayon ay nakapatong ng walang silbi sa lamesa, nanginginig ng hindi mapigilan. Ang ma-shares? Bulong ni Julian. Isang malamig na pawis ang bumubukas sa kanyang noo. Diyos ko, ang stock. Kapag tumama sa wire ang set filing, pagtatapos ni Elena para sa kanya. Ang kanyang tono ay ganap na walang malisya, nasa paanuman ay ginawang mas malala ang realidad nito. Kapag nalaman ng market na nawala ang core IP at gumuho ang merger, ang iyong stock ay mabatreat na lang sa mga barya pagdating ng opening bell bukas. Ang iyong board of directors, dagdag ni Elena, na nagsasaad ng isang factual na mathematical na katiyakan, ay magkakaroon ng fiduciary duty sa natitirang mga shareholder na alisin kabilang chief executive officer. Agad-agad para sa gross negligence. Nabigo kang secure in ang foundational intellectual property ng iyong sariling kumpanya bago sinusubukang i-public ito. Iyan ay corporate fraud, Julian. Ipinikit ni Julian ang kanyang mga mata. Nanais na bumukas ang sahig at lamunin siya ng buo. Ila-lock out, kasagusali bago mahapunan. Sabi ni Elena ng mahinahon. Ang iyong mga corporate account ay mafe-freeze at ang iyong mga personal na asset ay susuriin ng husto bago pa tumawid ang iyong may bak sa tulay. Tumayo si Chloe ng napakabilis kaya. Ang kanyang Hans Wegner wishbone chair ay kumaskas ng marahas sa reclaimed wood floor. Ang matigas na tunok ay umaling-angaw hanggang sa 20 talampakang kisame. Bankrupt ka ba? Tanong ni Chloe. Ang boses ay tumataas ng isang oktaba. Bumabasak sa histerya. Ang maingat na kultibadong malambot ang boses at mapagmahal na influencer persona ay ganap na naglaho. Navaporize ng dalisay at unfiltered na panic. Julian, tingnan mo ako, sigaw ni Chloe. Itinuturo ang nanginginig na manichort na daliri sa kanya. Sabihin mo sa akin na nasisinungaling siya. Pumirma na ako ngang final lease agreement sa San Regis Estate sa Baguio para sa kasal. Ang catering deposit ay 100,000 at ito ay non-refundable. Nagbook ako ng mga flight patunggong Milan para sa fitting ng aking damit-gamit ang iyong American Express. Tumingin siya sa kanyang mga pulso. Inaalok ang mabigat na gintong bracelets na parang bigla silang naging mga bakal na posas. Chloe, pakiusap. Pakiusap ni Julian. Sa wakas ay inaalis ang kanyang nga mata mula sa lamesa para tumingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maskarangang dalisay na takot. Kaya ko itong ayusin. Kilala ko ang mga tao. Kaya kong mag-secure ng emergency private equity. May mga pabor akong magagamit. Kaya kong bumuo ng iba pa. Kailangan lang nating lampasan ng banyo. Bumuo ng iba pa? Sigaw ni Chloe, umatras mula sa nakakamanghang dining table. Na parang si Julian ay biglang naglabas ng isang nakamamatay at lubhang nakakahawang virus. Baliw ka ba? Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay nakokontra sa pagkadiri. Ikaw ay 46 na taong gulang at nawalan ka lang ng 2 bilyong piso sa loob ng 10 minuto dahil hindi mo binasa ang kontrata. Ako ay 23 taong gulang, Julian. May mga brand deal ako. May followers ako.
Hindi ko gugugulin ang pinakamagandang taon ng aking buhay para tulungan kang makrebuild sa isang masikip na inupahang apartment habang ikaw ay nakikipaglaban sa federal lawsuits at SEC investigations. Pinanood ni Elena ang performance ng may banayad na academic na interes. Ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang kamay. Pinakmamasdan ang spektakular na dok-idok na pakbaksak ng maingat na inayos na buhay ni Julian. Ito ay mas maganda kaysa sa anumang prestige drama sa telebisyon. Ito ay ganap na unscripted at lubusang nararapat. Alis ka, hingal ni Julian. Nakatayo sa nanginginih na mga binti, inaabot ang isang desperadong kamay patungo sa kanyang fiancé. Ngayon din, pagkatapos ngang lahat, alis ka lang. Lahat? Pangungutya ni Chloe? Ang boses ay tumutulo sa lason. Kinuha niya ang kanyang pristine na puting channel tweed jacket mula sa likod ng kanyang upuan at hinigpitan ang hawak sa kanyang quilted leather purse ng depensibo sa kanyang dibdib. Lahat ay ang lifestyle. Julian, buga ni Chloe. Sinabi mo sa akin na ikaw ay isang titan ngang industriya. Sinabi mo sa akin na siya ay isang nobody na hindi makasabay sa iyong henyo. Itinuro ni Chloe ang nanginginig at perpektong miniature na daliri kay Elena na nanatiling ganap na unfazed. Siya ay may custom na koipon sa Maynila na nakakahalaga ng higit pa sa buong buhay ko. Sigaw ni Chloe sa kanya. Isa kang fraud? Julian, isa kang kumpletong fake. Nang hindi naghihintayng tugon, tumalikot si Chloe sa kanyang pulang solong lubutins at halos tumakbo sa dimlilit na raw plaster hallway patungo sa harapang pinto. Pagkalipas ng isang sandali, ang mabigat na 1890s na kahoy na harapang pinto ay sumara ng may malakas na boom na yumanik sa doorframe. Nakatayo si Julian na nakaparalisa sa lamesa, nakatingin sa bakanteng koridor. Sa loob ngang wala pang kalahating oras. Sistematiko siyang hinubaran ng kanyang multibilyong pisong imperyo, ang kanyang profesional na reputasyon, ang kanyang nakakamanghang net worth, at ang kanyang magiging asawa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Elena. Ang arogan na swagger, ang predatory na kumpiyansa, ang polish na veneer ng Silicon Valley conqueror. Ang lahat ay ganap na nawala. Mukha siyang wasak, hungkak, isang hamak na shell ang lalaking may kumpiyansang kumtok sa kanyang pinto kaninang hapon. Bumaksak siya ng mabigat sa kanyang upuan, ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang nga kamay. Isang miserable at gutural na tunok ang kumawala sa kanyang lalamunan. Elena. Bulong niya. Ang boses ay nababasak sa isang desperadong hikbi na hindi niya mapigilan. Elena. Pakiusap. Nagmamakaawa ako. Nagawa mo na ang iyong punto. Nahiya na ako sa harap ni Chloe. Winasak mo ang aking kumpanya. Naintindihan ko na mali ako. Tumingin siya sa kanya. Ang maluha ay umaagos sa kanyang mukha. Pero pakiusap, huwag mong kunin ang lahat. Bigyan mo ako ng licensing deal. Isang maliit na porsyento. Kahit ano para pakalmahin ang board. Kung lalabas ako rito ng walang dala, personal nila akong idemanda hanggang sa limot, mawawala ang penthouse ko sa Makati. Mawawala ang aking mapersonal na account. Mawawasak ako. Kabanata 6. Ang huling hatol. Tumingin si Elena sa umiyak na lalaki sa kanyang harap. Aktibo niyang hinanap sa kanyang puso ang anumang microscopic na pirasong awa. Isang natitirang multo ang malalim na pagmamahal na dating hawak niya para sa ambisyoso at bright-eyed na graduate student na pinakasalan niya isang dekada na ang nakalilipas. Pero wala talagang kahit ano run. Ang balon ay ganap na tuyo. Tanging ang malamig at malinis na matematikal na arkitektura na hustisya ang natira. 5 taon na ang nakalilipas. Julian, sabi ni Elena ng malambot. Ang boses ay nakdadala ng isang tahimik at devastating na katapusan na tumagos sa kanyang pagiyak. Naupo ako sa harap mo sa isang sterile na mediation room sa Makati. Hindi ko hiningi sa iyo ang kalahatingang kumpanya na tinulungan kitang itayo. Hindi ko hiningi na ubusin mo ako. Hiningi ko lang ang patas na share, sapat lang para makapagsimula ng komportable at ligtas. Huminto siya.
Hinahayaan ang alaala na punan ang espasyo sa pagitan nila. At tinitigan mo ako ng diretso sa mata. Ipinagpatuloy ni Elena kasama ang iyong tatlong agresibong corporate lawyers na nakahilera sa likod mo na parang mga bodyguard at tumawa ka. Ipinikit ni Julian ang kanyang mata. Iniling ng bahagya ang kanyang ulo na parang sinusubukang pisikal na alisin ang alala. Sinabi mo sa akin na ang aking kawalan ng vision ay isang liability? Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay nananatiling perpektong matatag. Sinabi mo sa akin na ang negosyo ay isang zero-sum game. Sinabi mo na to the victor go the spoils, Elena at ang mahina ay nakakakuha ng eksaktong nararapat sa kanila. Tumayo si Elena mula sa magandang walnut na lamesa. Tumayo siya ng matangkat, nagliliwanag, at lubusang hindi nababagabak ng pagkasira ng lalaking nasa kanyang paanan. Itinakda mo ang patakaran ng larong ito. Julian, sabi ni Elena, tumitingin sa kanya ng may mata na kasing tigas ng obsidian. Hindi ako nandaya. Nilaro ko lang ang laro mo nang mas mahusay kaysa sa ginawa mo. Itinuro niya patungo sa harapang hallway. Ngayon, lubos ko na iminumungkahi na kunin mo ang iyong 50,000 pisong seke at umalis sa aking tahanan. Ang aking kontraktor ay darating ng 8:00 AM. Bukas para mag-install ng climate controls para sa bagong wine cellar. At tunay na ayaw ko ang iyong negatibong enerhiya na manatili sa pundasyon ng aking bahay. Hindi na nagsalita si Julian ng kahit isang salita. Hindi niya kaya. Ang kanyang lalamunan ay parang napuno ng tuyong buhangin. Ang katahimikan sa malinis at maaraw na sala ni Elena ay pumindot sa kanyang eardrums. Mas mabigat kaysa sa nakakasakal na gravity ng bilyon-bilyong nawala sa kanya. Tumingin siya sa walnut na dining table. Nakapatong sa tabi ng walang silbi at hindi pinirmahang stack ng mga legal na dokumento ay ang certified. Naka-shares check para sa 50,000 piso. Isang oras lang ang nakalilipas. Kinuha niya ito mula sa bulsang ng kanyang bespoke na jacket. Naramdamang parang isang benevolent na Diyos na nagahagis ng barya sa isang pulubi. Ngayon, habang tinitingnan ang crisp na papel at ang maayos na nakaprint ng gazero, isang nakakasulasok na wave ng realization ang humampas sa kanya. Ang pirasoong papel na iyon mula sa kanyang personal na discretionary account sa halip na corporate funds ay malamang na ang tanging liquid asset na matitira sa kanya sa katapusan ng linggo, gamit ang daliri na nanginginig ng marahas. Dahan-dahang inabot ni Julian. Kinuha niya ang seke. Hindi siya tumingin kay Elena habang tinutupi niya ito sa kalahati, pagkatapos ay sa quarters, at ipinasok sa breast pocket ng kanyang Tom Ford suit. Ramdam nitong ganap na walang timbang, pero hinihila nito ang kanyang postura pababa na parang isang lead weight. Tumalikot siya mula sa lamesa. Ang kanyang binti ay gumagalaw ng matigas at parang nakakalatkat na gate ng isang lalaking tumanda ng 20 taon sa loop ng 20 minuto. Ang paglakad sa dimly lit na raw plaster hallway ay naramdamang nakakamatay na haba. Nang una siyang naglakad sa koridor na ito, nakita niya ang exposed brick at alikabo bilang ebidensya ang malungkot at stagnant na buhay ni Elena. Ngayon, naintindihan na niya ang katotohanan. Ito ang entryway sa isang kuta. Siya ang isa na namumuhay sa isang marupok na glass house. At siya ay nagbato lang ang bato sa bubong. Inabot ni Julian ang mabigat na kahoy na harapang pinto. Hinawakan niya ang antik na tanso na hawakan, binuksan ito, at humabang sa labas patungo sa stoop sa Maynila. Ang crisp na hangin ng huling bahagi ng Oktubre ay tumama sa kanyang mukha. Amoy tambutso, inihaw na mani, at paparating na ulan. Ang mundo sa labas ay hindi tumigil. Ang mga delivery truck ay dumadagundong, isang grupo ng mga teenager ang tumatawa ng malakas sa kabilang kanto, at ang neon sign ng sari-sari store ay umaalinggaw-naw ng agresibo. Lahat ay eksakto kung paano ito noon. Gayunpaman, ang buong universo ni Julian ay ganap na nabura. Tumingin siya patungo sa curb, umaasang makita ang sleek na obsidian black na silhouette ng kanyang 2025 Mercedes Maybach na naghihintay na ilayo siya sa bangungot na ito. Kailangan niya ang climate control na cabin. Kailangan niya ang tinted na bintana para itago ang kanyang mukha.
Ang curb ay bakante. Kumindat si Julian, humahakbang pababa sa natutuklap na mga hagdan na konkreto. Thomas! Sigaw niya, tumitingin ng mabilis sa buong kalye. May isang lumang Toyota Camry na nakaparada eksakto kung saan nakaparada ang kanyang $250,000 na kotse. Inabot niya ang kanyang bulsa at kinuha ang kanyang telepono. Ang screen ay nakailaw na parang Christmas tree, patuloy na nagba-vibrate sa isang walang humpay na stream nga notification. Binalewala niya ang ma-miss call at agad na binuksan ang kanyang text message, hinahanap ang kanyang driver. May mensahe mula kay Thomas na ipinadala 5 minuto na ang nakalilipas. Mr. Vance, inabisuhan ako ni Miss Ton tungkol sa situation ng biglaang insolvency ng kumpanya. Inutusan niya akong ihatid siya agad sa airport. Nabanggit niya ang isang non-refundable na first class na ticket sa Milan na binook niya sa iyong American Express. Bukod pa rito, isinasaalang-alang ang balita sa Bloomberg tungkol sa SEC investigation sa Santos Data Solutions. Formal na akong nagpapasa ng iking resignation agad-agad. Iwan ko ang mga susi ng Maybach sa valet sa airport. Best of luck. Tinitigan ni Julian ang naniningning na text. Ang kanyang pahinga ay nagiging napakababaw at erratic. Hindi lang siya iniwan ni Chloe. Kinomender niya ang kanyang sasakyan at aktibong tumatakas mula sa bansa gamit ang kanyang parabago pama-freeze, ang kanyang nga credit line. Panik, malamig at matalim. Sa wakas ay tumagos sa estado ngang shock. Kailangan niyang lumabas sa Makati. Kailangan niyang makarating sa kanyang penthouse. Sa Makati bago papalitan ng board of directors ang mga kandado. Binuksan niya ang kanyang Uber app, ang kanyang hinlalaki, ay nangingini ng husto kaya halos hindi niya matapik ang screen. Pinili niya ang isang Uber Black SUV, tiny pa ang kanyang address sa Makati, at pinindot ang confirm. Isang pulang banner ang kumikislap sa itas ng kanyang screen. Payment method declined. Paki-update ang iyong billing information. Hindi, bulong ni Julian, tinatapik ang screen ng mabilis. Sinubukan niya ang kanyang corporate platinum card. Decline. Sinubukan niya ang kanyang personal na black card, declined. Ang corporate freeze ay nagsimula na. Ang board of directors ay hindi lang siya tinatanggal. Pinapatay nila ang bawat financial artery na pagmamay-ari niya. Habang nakatayo siya ng stranded sa bitak-bitak na semento, ang kanyang telepono ay nagsimulang mag-vibrate ng may bagong nakakatakot na intensity. Ang digital avalanche ay dumating na. Pinanood ni Julian na nakaparalisa habang ang mga push notification ay nahuhulog sa kanyang lock screen ng real-time. Wall Street Journal breaking. Apex Global withdraws $4.2 billion acquisition of Santos Data Solutions, citing massive IP fraud. Bloomberg Markets. Trading halted on Nasdaq for SDDS pending SEC emergency inquiry. Stock plummets 82% in pre-market after hours trading. Text message David Kensington General Counsel. Julian, do not return to the office. Do not speak to the press. The board has retained independent litigation counsel. You are personally liable for the IP misrepresentation. I am so sorry. But I have to recuse myself. Sa wakas, isang email notification ang lumabas. Ito ay mula kay Arthur Pendleton, ang walang awang Sub-Zero anyos na chairman ng board para sa Santos Data Solution. Ang subject line ay capitalized at ganap na walang anumang corporate politeness. Immediate termination for cause and notice of pending litigation. Hindi na kailangan pang buksan ni Julian ang email para malaman kung ano ang sinasabi nito. Tinatanggalan nila siyang titulo, ang natitirang equity, at ang kanyang golden parachute. Ipapakay nila siya sa federal regulators para iligtas ang kanilang nga sarili. Ang kanyang mga daliri ay namanhit. Ang sleek na titanium back na iPhone ay dumulas-mula sa kanyang hawak. Tumama ito sa concrete sidewalk ng may matigas na crack. Ang mamahaling screen ay nabasag sa isang siksik na spiderweb na gabasak na salamin. Ang screen ay kumikislap. Nagpapakita ng isang huling notification mula sa isang news outlet bago tuluyang magdilim. Si Julian Vance, ang lalaking nagising sa umagang iyon bilang isang titan ng Silicon Valley
ay hindi na yumuko para kunin ito. Itinaas lang niya ang kanyang kwelyo laban sa humahagupit na hangin ng hapon, ibinulsa ang kanyang kamay sa kanyang mawalang lamang bulsa, at nagsimulang maglakad ng walang patutunguhan sa kalye ng Makati, na nilamon ng mga anino ng neighborhood na kinutya niya kanina. Sa loob ng brownstone, ang mabigat na kahoy na pinto ay sumara ng may solid at nakakasatisfy na tunog. Nakatayo si Elena sa dimlilit na entryway sandali, nakikinig sa ganap na katahimikan ng kanyang tahanan. Ang intrusive at frantic na enerhiya na dinala ni Julian at Chloe sa kanyang sanctuary ay ganap ng na-expunge. Ang hangin ay naramdamang mas magaan, mas malinis. Naglakad siya ng dahan-dahan pabalik sa malaking maraw na sala. Ang liwanag ng hapon na bumubuhos sa structural glass skylight ay sumalo sa mga dasmot na sumasayaw sa hangin. Ginagawa silang nga maliliit na lumulutang na brilyante. Naglakad siya patungo sa nakakamanggang walnut dining table. Ang kanyang mata ay dumapos sa isang bonsai na natiyakop na ginamit niya at ang bakanteng espasyo kung saan nakapatong ang despradong 50,000 pisong seke ni Julian. Kinuha ni Elena ang tekop at dinala ito sa kanyang malinis na matte black na kusina. Ibuhos niya ang natitirang malamig na sa makintab na marble sink. Pinapanood ang madilim na amber na likido na umikot at naglaho sa drain. Ito ay isang simple at mundane na aksyon, pero naramdaman itong profoundly na ceremonial. 5 taon ngang paghihintay, ngang tahimik na pagpaplano, ngang pagtitis sa condescension ngang isang lalaking nagnakaw ngang kanyang katalinuhan ay hinugasan na. Naglakad siya patungo sa malaking retractable glass doors sa likod ng silid at binuksan ang mga ito. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok, kinalampak ang mga dahon ng kawayan sa kanyang pribadong courtyard. Humagbang siya sa reclaimed wood deck. Naglalakad patungo sa gilid ng Japanese koi pond. Pinanot niya ang malalaki at makukulay na orange at puting isda na dumudulas ng tahimik sa ilalim ng ibabaw ng madilim na tubig. Gumagalaw sila ng may ganap na layunin, hindi kailanman nagmamadali, hindi kailanman nagwawala. Simpleng inavigate nila ang kanilang kapaligiran ng may sinauna at hindi nababagabag na grace. Ginugol ni Elena ang maraming oras sa pagupo sa tabing pond na ito sa nakalipas na Page Town. Ginagamit ang kanyang tranquility para i-center ang kanyang isip habang maingat niyang kinakata ang nga legal at digital na bitak na sumabok ng walang kapintasan. Ang kanyang telepono na nakapatong sa kitchen island ay tumunog ng may malambot at melodic na tono. Lumingon si Elena, naglalakad pabalik sa loob. Kinuha niya ang sleek na matte black na device at tiningnan ang screen. Ito ay isang secure na text message mula kay Robert Hayes, ang CEO ang Apex Global. Elena, ang mga huling kontrata ay ganap na execute ng 18 legal team at na-file sa regulatory boards. Ang wire transfer para sa initial 1.4 bilyong pisong liquid payout ay tatama sa iyong mga pribadong account. Sa 9:00 AM, bukas pagbukas ng mga bangko. Ang natitirang stock options ay mabavest ayon sa schedule na ating napagkasunduan. Isang pangalawang mensahe ang agad na sumunod. Nakita ko rin ang balitang lumalabas tungkol sa Santos Data. Ito ay isang bloodbath dun. Naglaro kang masterful na laro nga? Chess. Incredibly honored akong magkaroon ka sa aming executive board bilang Chief Technology Officer. See you at dinner next Tuesday sa Makati. Binasa ni Elena ang mga mensahe ng 2 beses. Ang mga numero 1.4 bilyong piso sa liquid cash ay astronomical. Pero hindi sila nagdulot ng frantic at breathless na panic na bumalot kay Julian. Para kay Elena, ang pra ay simpleng sukatan ng halaga ng kanyang kode. Ito ay hindi matatawarang matematikal na patunay na ang kanyang isip ang tunay na arkitekto ng imperyo. Taintip niya ang isang maikli at eleganteng tugon. Salamat Robert. Ang code ay secure at ang transition ay magiging seamless. Looking forward sa Martes. Inlock niya ang kanyang telepono at inilagay ito sa tabi ng nagningning na La Marzocco espresso machine. Abot niya ang isang sariwang portafilter
naggiling ng dosang dark roast Ethiopian beans at nagsimulang mag-steam ng gatas para sa isang latte. Ang huning steam 1 ay pumuno sa tahimik na kusina, isang mainit at nakaka-comfort na tunog. Tumingin si Elena sa kanyang nakakamanghang multimilyong pisong kuta. Binuo niya ang buhay na ito brick by brick, line of code by line of code, sa ganap na katahimikan ng kanyang sariling henyo. Dumating si Julian para sunugin ito, ganap na walang kamalayan na nakatayo siya sa isang sahig na nababalot ng gasolina, hawak ang mismong posporo na magpapaapoy sa sarili niyang buhay. Ibinuhos niya ang steam na gatas sa ibabaw ng mayaman at madilim na espresso, gumagawa ng isang perpektong symmetrical na rosetta pattern sa foam. Hawak ang ceramic mug sa kanyang makamay, hinayaan niyang painitin ng init ang kanyang gapalat. Humigop siya, ipinikit ang kanyang mata, at ngumiti. Ang multo sa makina ay sa wakas ay nailibing na, at sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, ang arkitektura ng kanyang buhay ay ganap na pagmamay-ari na niya. Oh, true. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyong aral, kung naiintindihan mo ang tahimik at hindi matitinak na kapangyarihan ng isang babaeng ginagawang sandata ang kanyang pananahimik, pindutin ang subscribe button, iyon ang notifikasyon, dahil ang nga kwentong karapat dapat pakinggan ay tungkol sa mga invisible na babaeng tumatangging manatili sa sahig kapag itinutulak sila ngang mundo pababa. Hanggang sa susunod na kwento.